Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Maswerte tayo, tila maganda ani natin ngayon Tama, Itay. Mabuti na lang at hindi tayo natunggot binagyo. Sabihin mo, kuya, naawa pa rin sa atin ng Diyos. Swerte pa rin tayo. Hindi naman tayo nakakalimot sa kanya eh. Di ba, kuya? Oo nga. Ito na mga nanay. Aba, palagay ko masarap ang meriendang dala nito. Nako, kung maya-maya pa kayo dumating wala nang kakain yan. Ayan, aros kaldo. O sige, bigyan mo na kami. Sarap po ito, Nay, O ito, para kay Francisco, ha? Oo, O, Nay. Sige. Ikaw na kumuha, nagugutom na ako Ang ganda-ganda na anak ko, Ito sa'yo, kuya. Salamat, Sige, kuya. Gusto mo kumain? Alam mo, Elia, O? maganda anihin natin ngayon. Siya nga? Oo. At saka mabibili ko ng manyika ng bulilit natin. Tay, salamat. Naku, ang batang niya, napapangarap ang manika. Melda, halika iha. Alam mo, Imelda, pag hindi binili ng iyong itay yung manika, ang lolo mo'y bibili, hindi ba? Pangako yun. O, kumain ka. Ayaw Pwede na sundan, Loko-loko. Ang laki na Oh, kumain ka muna. Sige na. Itay? Kain na. Ayoko na eh. Ano kasama, Ernesto? Yung para sa amin. Handa na ba? Oo, boy, nakahanda na. Ilan? Gaya ng dati, 10 kaban. Ano? Hindi maaari. Ang sabi ni Commander, sa ani ngayon, doble ibibigay nyo. Kung 10 noon, ngayon, 20 kaban. Boy, unawain mo naman kami. Kung ibibigay namin sa inyo ang inyong hinihingi, tiyak na magugutom kami.
Kaya kung maaari, pakiusap mo kay Commander Gaya na kamukha na lang ng dati. At talaga lang gusto namin makatulong sa kilusan. Hindi pare! Ang utos ng commander ang masusunod. Mga bata, sagutin to! Sige, subukin ninyong galawin yan. Kapag kayo kumilos ng masama, mapipilitan kami lumaban. Hanggat maaari, nakikisama kami sa inyo. Noong una, isang kaban lamang ang kinukuha ninyo. Naging dalawa. Ngayon hindi sumusobra na. Tahimik kaming mga tao. Subalit, kapag kami inyong inapi, mapipilitan kami lumaban. Hindi ko kayo maintindihan. Kayo sana ang dapat tumulong sa aming mga mahihirap. Lalo-lalo na ikaw, boy. At kayo mga taga rito. Na makakawa kayo ng baril. Akala niyo kung sino kayo. Dalawa siya ikinikilos ninyo. Sa talagang simula ng kilusan. Hindi ka pa kanan ng taong bayan. Ang yung pinaglalaban. Kung hindi pa sarili lang! Sige, malis na kayo. Fred, natatakot ako. Baka kung anong gawin nila sa atin. Tiyak na hindi palalampasin ni Commander Gaya nangyari ito. Noong pamanguna, ay napansin ko may katigasan ng ulo ng Sebastian na yan. Ano ba ang kanilang ipinagmamalaki? Kailangan kumilos tayo kagad, commander. Hindi natin dapat palampasin ang ganyang pangyayari. Maghahating gabi na, wala pa si Itay. Ano kaya nangyari sa kanila? Oo nga eh. Baka nasiraan sila ng sasakyan. Maya-maya nandyan na yan. Armando, umuwi ka na ng bahay. Kumuha ka ng pagkain, gutom na tayo. At sabihin mo sa ate mo, mag-iingat siya sa mga taong lalapit sa bahay. Oo kuya, sige, alis na ako. Dali ka lang. Ano ba pare? Matagal pa ba yan? Gabi na tayo. Oo nga, ma'am. Naghihintay yung mga anak ko ron. Baka isipin nilang kung ano na nangyari sa amin. Sandali lang ko ito, Tang. Pati naman to si Armando ang tagal-tagal. Hanggang ngayon wala pa. Baka nagluto pa sila. May kalayuan din ng bahay natin. Mabuti na nga kung magkaganon. Ang naalala ko, baka may masama nangyayari sa kanila. Hindi naman siguro, kuya. Baka lang hindi sila kaagad nakakuha ng sasakyan. O baka naman nasiraan sila. Video, papahinga muna ako ha. Sige, kuya. Sino kayo? Ano kailangan ninyo? Ko pala. Ano kailangan ninyo? Ang tatang mo, nasaan? Wala. Pumunta ng bayan. Anong ginawa ron? Kumuha ng sasakyan para ikarga ang palay na ito. Sinungaling. Ang sabihin mo, nagsumbong sa PC. Mga informer kayo, di ba? Hindi, Commander. Totoo, kumuha lamang siya ng truck. Commander, ano ang gagawin namin sa kanya? Ibangon niyo. Ngayon, panoorin mo kung anong gagawin namin sa kapatid mo. Tayo yan. Wag!
Commander Gaya sa ginawa ninyo sa kapatid ko. Mabuti pa'y patayin niyo na rin ako. Kapag ako inyong binuhay pa, maghihintay ako. Tandaan niyo yan. Papatay ko kayo lahat! Huwag kang mainip. Darating tayo riyan. Sige! Tana. Kuya! 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 Kagagawa nito ni Commander Gaya. Malubang, kuya. Dalhin natin siya sa ospital, tay. Teka, Silpidio hanapin ko. Kami na lang ho. Tala. Elpidio? 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 Kuya? Elpidio? Elpidio? Kuya? Itay! Oh! Elpidio! Oh, ano ang lagay? Ano ang lagay? Patay na! Ha? Ano walang hiya? Mga anak ko. Sir Sebastian, may palagay ko na hindi tutugot ang group ni Commander Gaya hanggat hindi nauubos ang pamilya niyo. Maaaring totoo ang palagay nila, Major. Ngayon, meron sana akong hihilingin sa inyo. Ano po yan? Ako at ang aking mga anak ay handang makipagtulungan sa inyo laban sa pangkat ni Commander Gaya, pati ng anak ko si Alfredo, kung sakalit loloobin ng Diyos na siya ay mabuhay. Gagawin namin lahat ang aming makakaya. At kahit mamunan po kami ng buhay, ay tutulong kami sa inyo. Sa sinabi ninyo yan ako'y natutuwa. Sapagkat kung hindi magkikipagtulungan ang mamamayan, paano namin sila matutulungan? Kaya't magmula ngayon, upang may pagsanggalang ninyo ang inyong mga sarili, pabibigyan ko kayo ng armas. Salamat po. Mr. Sebastian, may pag-asa na pong makaligtas ang inyong anak. Nasa mabuti na po siyang kalagayan. Totoo ho. Oo, totoo. Maraming salamat, doktora. Maraming salamat ho.
ate. May pag-asa pang mabuhay si kuya. Sabi ng doktor, isang malaking himala ang nangyari sa kanya. Tay, ba't kailangan pa tayo umalis sa lugar natin? Paano natin sakahan? Ano isa pa? Meron mo tayong mga armas, ha? Kaya natin lumabas sa kanila. O nga, Tay. Hindi naman kami natatakot sa kanila. Alam ko yun, mga anak. Pero hanggang kailan tayo maaaring lumaban? Isa pa, kung mananatili tayo rito, napakalayo natin sa bayan. Bago tayo marating ng tulong, patay na tayo lahat. Bakit? Tay, para may nakita ko mga tao nagtana. Wala naman ah. Tay, sigurado ako eh. Sigurado may nakita ko. Sandali lang, titignan namin. Oh, teka, huwag niyo kami iiwan. Sige po ba? Doon sa kabila. Halika. Tay na, Armando.
bigyan ng katarungan ng kasawian ng aking pamilya. Alam ko pong masama magiganti. Ngunit kailang matapos na ang kanilang kasamahan. Diyos ko, tulungan po ninyo ako. Bigyan niyo po ako ng lakas. Diyos ko, sakit po ang ginawa nila sa akin. Sisingilin ko sila. Faye, hindi ba maaari ako makipaglibing? Hindi maaari. Mahina pa katawan mo. Makakasama sa'yo. Faye, ikaw nang para sa kanila. Tsaka kay Nay. Totoy, iuwi mo na ito sa atin. Ernesto, sabi ni Alfredo, bakit hindi niyo raw siya tinatanaw? Mga anak ko, Armando, Francisco, lahat kayo, hindi niyo tinatanaw. Alfredo. Francisco. Imelda, anak ko.
tayo nagkaroon na ng maraming pera, magagawa na natin yung bahay natin. Dahil sa tumutulong ang pag-umulan, lalo na doon sa tapat ng kwarto nyo ni Tay. Di ba? Ngayon, isa po ang gusto namin bilhin para sa inyo, isang ama na may makapal na kutsyon. Para hindi na sumasakit ang likodan nyo kapag kayo napapahinga. Teka. Ano ba itong mga anak mo? Kayo ba'y talagang naniniwala na kami ng nanay mo matatanda na? Hindi naman o, Tay. Wala kami rayuma. Itay, mga kapatid ko, at sa iyo, Imelda, ako'y muling binigyan ng Diyos ng buhay upang mabigyan ng katarungan ng mga sinapit ninyong kasawian. Ipinangangako ko sa harap ninyong mga buntot na hindi ko titigil hanggat hindi ko sila napagpapayan. Isinusumpa ko sa inyo yan. Alfredo! Bakit ka tumakas sa ospital? Hindi ka pa magaling. Baka kung anong mangyari sa'yo. Malakas na ako sa awa ng Diyos. Kaya ko ng aking katawan. Kamusta ang anak natin? Iniwan ko kinanaterang. Bakit kinanaterang? Bakit hindi si nanay? Fe? May sakit ba si nanay? Inay, matulog na ho kayo. Bitiwan mo nga ako, Nelia. Kakausapin ko ang iyong itay kung bakit hanggang ngayon ayaw pa niyang ipagawa ang bubong. Kung umulan mamayang gabi, di ba papasatay lahat? Pero inay, sa kanya na lang ho kausapin ang itay. Matulog na kayo. Ayoko matulog. Paano ako makakatulog? Hanggang ngayon, iniintay ko yung kamang ibibigay nila sa akin. Nababaliw si nanay. Hindi na niya nakayanan. Sama ng loob. Inaantay ko yung kama eh. Wala pa hanggang ngayon. Parating na yun, inay. Matulog na kayo. Oh, eto na pala si Alfredo. Naku, Alfredo. Pinalaw ka na ba nagiging tayo sa ospital? Sabi ko na roon ka eh. Oh, Diyos ko. Eto si Alfredo, Nelia. Nakikita mo ba Inay. siya? Ano nangyayari sa inyo? Ngayon, inaantay ko yung kama. Hindi ako makatulog. At lumabas na pala sa ospital ang Alfredo Sebastian na yan. Oo, Commander. Kinuha siyang isang PC agent at inilagay siya sa anti-dissident strike force. May palagay akong magiging sakit ng ulo natin ang taong yan. Kung ano ka, Commander eh. Huwag muna ngayon. Sapagkat higit na mahalaga ang lakad natin. Anong lakad? Nagkahiwalay na ang grupo ni Commander Carding at Commander Pili. At nagtatag ng panibagong grupo si Commander Carding. At tumawag ito na isang mahalagang pulong. Kaya kailangan dumalo tayo ron. Bago tayo magsimula, gusto ko ipakilala sa inyo ang bumubuo na ating samahan. Sa aking kaliwa, si Ka Amadeo, na siyang pinuno ng ating kilusan. Si Commander Black Hawk, na siya nating political komisar. Nagpakadalubhasa pa yan sa ibang bansa para sa ikatatagumpay ng ating kilusan. Si Commander Gaya, ang ating commander na panlabas, na siyang umasikaso ng ating kabuhayan at ang kanyang magaling na kanang kamay. Kilala niyong lahat, si Boy Taga. At sa aking kanan, ang aking kapatid, si Commander Joe. At naririto rin ang mga representative ng ating mga kasamaan sa iba't ibang parte ng Central Luzon na hindi makararating dahil sa isang maselang misyon na kanilang ginagampanan. At ngayon, gusto ko ibigay sa inyo ang chairman ng kilusan,
si Camadeo. Salamat, kasama Karding. Mga kasama, ngayon ay Marso 29, 1969. Ito ang ka-27 anibersaryo ng ating kilusan. Ngunit ang araw na ito ay naiiba. Sapagkat ito ang araw ng pagkakahirang kay Commander Carding bilang pinakmataas na pinuno ng ating kilusan. Mga kasama, kinagagalak kong ibalik na muli sa inyo ang bagong pinakmataas na pinuno ng ating samahan, si Commander Carding. Salamat, Camadeo. Mga kasama, isang malaking karangalan para sa akin. Ang mahirang na pinakamataas na pinuno ng ating kilusan. Alam ko na marami sa inyo ang nagtataka kung bakit tumiwalag ako sa dati nating samahalim ng pamumuno ni Commander Sumilang. Huwag ninyo ipagtaka ito. Marami akong pansariling dahilan. Hihilingin ko lamang sa inyo na tayong lahat ay magkaisa sa ikatatagumpay ng ating simulay. Paring Fred, si Bebeng gusto makipagkita sa'yo. Yung sinabi ko sa iyo, ito po. Alam mo, bata nito? Opo. Yung po sinabi sa inyo, doon siya umuwi. Sige na, umalis ka na. Baka may makakita pa sa iyo. Sige na. Hoy, mag-ingat ka, ha? Opo. Ingo! Sino yun? Si Alfredo Sebastian? Alam namin nandiyan ka! Lumabas ka riyan! Ingo! Bibigyan kita ng 1 minuto. Nasaan si Ingo? Wala dito. Hindi ka nagsasabi ng totoo, ha? Kayong bahala kung ayaw niyong maniwala. Walang niya! Bakit mo pinatay ang asawa mo? Walang niya! Ano? Ayos ba ang dossier natin? Ayos o. Nais ko mabuti. Good. Come in. Sir,
Mr. Henry de Macali ng Manila Times. Sukin mo. Tuloy po kayo. Henry! Hoy, ano ba? Kala ko matitis mo ako eh. Sit down. Nalaman ko ngang dumating ka eh. Kaya ako napunta rito eh. Siya nga pala, Henry. Ito si Sebastian. Isa sa mga tapat kong tauhan. O, kumusta ka? Mabuti ho. Alfredo Sebastian. Hindi ba ikaw yung binaril sa Bonavista at naubusan ng pamilya? Ako nga ho yun. Ba, sinulat ko yung story niya. Nabasan ba? Oo. O ano may susunod natin tungkol sa'yo? Sa ngayon ay wala pa. Pero gusto ko palaging nasa tabi ko eh. Para kung sakasakali may mangyari eh. You'll be the first one to know. Asahan ko yan, ha? Magkape tayo? Oo. Flores? Sir. Magpanda ka ng kape. Yes, sir. May surprise ako sa'yo. Ang lahat ng clippings na sinulat mo sa akin. Mabuti, may kopya ka nito, ah. Hindi ko mapalampas ang ginawa ni Sebastian kay Ingo. Belo, puntahan mo si Commander Greg at kunin mo ibang tauhan natin doon. Laka na. Taga, may magandang sorpresa tayo para kay Alfredo Sebastian. Kami ni Commander Blackhawk ang papasok. Kayong dalawa, sumama sa amin. Kayo, maiwan dito. At kung ano man ang mangyari, alam niyo ang gagawin niyo. Napaglalangan tayo. Utang ina. Tara! Taya! Hindi ko akalain marami sila. Kailangan makalis tayo rito. Tara!
Ano mong nalaman darating? Ewan ko ba? Parang biglang may pumasok sa aking isipan na may panganib na darating sa akin. Kaya si Mrs. Lilipat ko na ibang bahay. Bakit hindi natin mapatay-patay ang lintik na si Bastian na yan? May sapusa yata ang hayop. Siya mambuhay. At tayo pang nalagasan ng dalawa. Isip-isipin mo kasamang Black Hawk. Nang pagbabariling ko yan, tad-tad ng balang katawan. Nung iwanan namin, patay na. Akalain mo mabuhay pa. Ngayon, siya pa nagiging tinik sa atin landas. Baka naman may anting-anting. Pero hindi bale. Bukas na bukas ay lalakad uli kami. At sinisiguro ko sa iyo, kahit may anting-anting pa siya, kahit siyang pa ang buhay niya, tiyak patay siya. Huwag mo na bukas. Kasamang kaya. Hindi ba't sasamahan mo ako sa barimotri ko? Kailangan ko makita yan. May inisip ako para yan. Oo nga pala. Hindi bale. May oras din sa akin ang Sebastian na yan. Maganda pala itong barimotri ko nakuha mo, Commander Gaya. Tama-tama sa pinaplano natin. Kahit na sinong taong pumasok, tanaw na tanaw natin. Siya nga pala, yung Kapitan Del Barrio, kailangan makausap ko. Kanina ko pa siya pinatawag, Commander Blackhawk. Magaling. Palagay ko, Gaya, madali natin mapapasunod sa kagustuhan natin ang mga tao rito. Hindi problema yan, Commander. Kami na bahala sa bagay na yan. Oh, ito na sila, Kapitan. Magandang araw ho. Ako si Eduardo Reyes, Kapitan del Barrio ng Mutrico. At siya naman si Honorio de Guzman, kasama ko sa konseho. At ako naman, si Commander Blackhawk. Commander Gaya, Commander Joe, Boy Taga, at ating mga kasama. Kapitan, alam nyo, gusto namin gawing headquarters ng kilusan itong baryo niyo. Pero, Commander, hindi sa tumututol kami. Pero magiging mapanganib sa taga rito ang gagawin ninyo na yan. Sa bagay na yan, akong nakakalam. Bakit? Ay ba tumulong sa kilusan? O baka naman, kakampi ka ng mga PC? Ako? Hindi po. Hindi po. Kung yan ang gusto ninyo, di kayong bahala. Yan ang gusto ko sa'yo. Ayaw ko nang namamangkakas dalawang ilog. Siya nga pala, magpatawag ka ng ilang tao at may pagagawa ko sa inyo. Oo. Sige po. Tayo na, Honorio. Simula pa lamang yan, Gaya. At hindi magtatagal ang buntar na kay atin. Bakit kaya tayo pinag-ukay? Ano pa? Pinagagawa raw tayo ng tunnel eh. Ano? Bakit? Anong gagawin nila sa tayo? Ano pa? Kung sakaling mag-raid ng PC, dito sila magtatago. Ang hirap niyan, hindi tayo makapag-report dahil sa tiyak na mamamatay tayo. Kaya wala tayong dapat gawin, kundi sundin sila. Talagang delikado katayuan natin. Baka pati sa pagkain. Kahati pa natin sila. Ito sa atin lang kulang pa Huwag na ho kayong magreklamo, Mang Honorio. Baka marinig pa kayo ni Commander Black. Alam niyo naman, balitang-balita sa kalupitan niya. Baka ano pang mangyari sa atin. Malalim na bang nahukay nyo? Medyo malalim-lalim na rin po. Sabihin mo sa mga kasamahan mo, bilis-bilis sila ng paghukay. Baka sakali, bukas makalaw, magagamit na natin yan. Ha?
Kanina ka pa ba? Ngayon lang. Ano oras bang labas mo? Alas 12. Pag wala na ako rito, ando na ako sa kwarto. Alam mo naman, hindi ako pwede mabupa dito. Okay. Sige, babalik na ako. Kasi marami ng customers eh. Monik, nasiyan ka pa sa buhay mo sa club. Kung gusto mo sumama ka sa akin. Wag na muna. Tutal naman eh. Kahit anong oras mo ako kailangan eh, nandito ako. Oo nga, pero alam mo naman ang katayuan ko. Mainit sa batas. Mahirap din para sa akin ang madalas ang pagpunta rito. Kung gusto mo, pasundin mo lang ako sa mga bata mo. Kung wala ako sa club, nandito naman ako. Sabi ni Commander Carding, habang may panahon pa, kailangan iligpit na natin ang Alfredo Sebastian na yan. Nagiging sakit na siya ng ulo ng kilusan. Huwag ka mo siya mag-alala. Hindi na magtatagal. Mahulog din sa mga kamay natin ang Sebastian na yan. Pare, saan tayo? Saan tayo? Diyan tayo sa Mayor mas malapit. O, sige. Ayun na. Commander, ito lang huna kolekta namin eh. Okay.
Commander, Sandali. bakit ho, Commander? Nakikilala mo ba yung tao na yan? Oo. Mabait na tao yan. Araw-araw narito, nagtitindan tinapay. Sa bagay, ikaw ang Kapitan Del Barrio dito. Alam mo kung sino mga tao pumapasok dito. Oo. Pero, natitiyak mo ang hindi PC informe na yan? Natiti ako. Duda pa rin ako eh. Totoo po sinasabi ni Kapitan. Mabait po si Delphine. Sige na. Maawa kay Commander. Wala po ako kasalanan. Ba't hindi ka nagbigay ng kota mo? Paano po ang gagawin ko? Yung kinikita ko kulang pa sa aming mag-asawa. Yan po ang totoo, Commander. Halos hindi na po kami kumakain para may maibigay lamang sa inyo. Itong tandaan mo, Paulino. Sa anumang bagay, kilusan mo na ang mauuna. Sa pagkakataong ito, pagbibigyan kita. Ngunit sa susunod, tayo na. Saan ka pupunta, Paulino? Diyan sa PC. Mag-report ako. Ano? Naloloko ka na ba? Mapapahama ka sa gagawin mong yan. Hindi mo ako naintindihan, Tinding. Si Commander Blackhawk, masyadong malupit. Marami na pinagkapatay dito sa atin yan. Katunayan nga, mga pinagkapatay yan eh. Katulong pa ako, isa ako sa naglilibing eh. Eh kung bubalik sa atin yan ang wala tayong maibigay, di ako naman ang pinatay nila. Mabuti pa magsumbong na ako sa PC. Pero, mag-ingat ka lamang, ha? Oo, sige. Magsara ka na. Alis Oo. na ako. Pinong! 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 Para kayo, Fran! Para kayo, makikiran na, sige. Pinong! Asawa ko! Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Sigas-sigas kasi ulo mo eh. Pinong, asawa ko. Saan siya natakbuhan? Wala sa ilog. Hindi namin dito. Anak niya. Commander Joe, sandali lang. Bakit? May suspecha ako na si Commander Blackhawk ay may lihim na galit sa inyong magkapatid. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi noong isang araw, habang nakatalikod ka, ay napansin kong masamang tingin sa'yo ni Blackhawk. Para bang gusto kang patayin. Palagay ko, pag napatay ka niya, si Commander Carding na may susunod niya. At nang sa ganon, siyang mamumuno. Totoo ba ang sinasabi mo? Aba, kung ayaw maniwala sa akin, itanong natin kay Taga. Aboy, Commander, sabihin mo nga kay Commander Joe kung ano ang nakita mo nung isang araw. nakita ko si Blacko nung isang araw nung nakatalikod ka. Unti-unti niyang binubutang kanyang baril para patayin ka. Nakita mo na. Si Taga pa palang naging anghel mong tagapagligtas. Kaya walang nalalabi.
Walang nalalabing paraan kundi mawala sa ating landas ang Black Hawk na yan. At nang sa ganoon, ikaw ang papalit sa kanya. Oo. Tama ka, Commander. Oo, tayo na. Commander Carding. Commander, napasyal kayo. Itong kapatid mo may gusto yatang sabihin sa'yo. Ano ba yun, Joe? Alam mo, sobrang nang ginagawa ni kasamang Blacko sa mutre ko. At sa tingin ko, gusto nga gawin ng pwesto mo. Yan din ang hinala ko. Pero hindi siya magtatagumpay. Akala siguro ni Commander Blackhawk sa baril at persa lamang maring makuha ang mga tao. Doon siya mali. Yun nga. Pero sumusunod lang ang mga tao dahil sa takot. Dahil kung hindi, papatayin sila. Kaya habang maaga, kailangan masukpunan natin ang ginagawa ni Blackhawk. Isa lamang ang paraan dyan. Ang mawala si Black Hawk. Kung kayo pinatay na walang awang yung asawa, Opo. talagang hayop ang Blackhawk na yan, ah. Teka nga muna, kanina meron kang nabanggit na tunnel. Siya nga pala, Misis. Nasaan ang tunnel na yan? Sa baryo mutri ko po. Pero hindi ko po alam kung alin bahay doon. Pare, Eddie, kailangan makarating to kay Major kita para makapag-pray tayo. Yan ang sinasabi ko, Commander Gaya. Ang laking pakinabang natin sa tunnel na yan. Kita mo, palagay ko parang hilong talilo sila naghahanap sa atin ngayon. Diyan ako bilib sa'yo kasamang Black Hawk. Tapatin mo nga ako. May lahi ka bang daga? Simple lang, kinagamit ito. Mga bata, kalat kayo. Dali, doon! Doon! Sir, ang kapitan del barrio dito, si Mr. Reyes, mga kasamahan nila, silang lahat ay nasa listahan. Ano po ba ang kailangan niyo sa amin? Sa kampo niya na akong malalaman. So? Huwag mo kayo matakot. Hindi kayo maano. Sir, lahat ng bahay tinignan namin, pero wala kami nakitang tunnel. Sergeant, yung babae na yun, napuntahan nyo? Hindi ho Medyo, pupunta kami doon. Tayo na. Kapitan, talaga bang wala kang nalalamang tunnel dito? Wala ho, talagang wala. Ikaw, kaibigan. Totoo ang sabi ni Kapitan, dahil lagi naman kami magkasama niyan
nang nangyari? Wala, sir, kaming nakitang tunnel. Sir, ano gagawin natin sa kanila? Yung lahat, pwede na magsuwi. Ikaw lang kailangan namin. Pare, tataka kami kung bakit nyo kami dinala rito. Ano ba talagang kailangan nyo sa amin? Baka meron lang gusto sabihin sa inyo si Major. Kung tungkol sa tunnel lang ay tatanong ninyo, sinabi ko na sa inyo, wala kaming alam. Totoo ang sinasabi ni Kapitan. Wala ko kami nalalaman tungkol dyan. Bahala na sa inyo si Major. May kausap lang siya sa labas. Hintayin natin siya. Fred, Maghintay kayo riyan. Bakit to, sir? Fred. Itong Kapitan Del Barrio si Eduardo Reyes. Paano kaya natin sila makumbensing makipagtulungan sa atin? Palagay ko, sir, may hihirapan tayo. Hindi naman kailasan yun na talagang sumusuporta sa mga tagalabas yan. Tama ka. Kaya lang, baka naman nangyayari yun dahil sa natatakot sila. Hindi naman kaila sa'yo kung anong nangyayari sa kanilang baryo, Motrico. Lahat na magtangkang lumaban ay bigla lang nawawala. Nasa sa inyo yan, sir. Sabihin lang kung ano gusto ninyo mangyari. Ano kaya kung pauwiin natin? At nang sa gayon ay magkaroon sila ng kumpiyansa sa atin. Maganda ho yan. Pwede kung ganun eh, sige, pauwiin mo na. Sige ho. Kapitan, may maganda akong balita sa inyo. Ang sabi ni Major, maaari na raw kayo umuwi. Sige. Tayo na. Alam na nga. Nagtataka ko kung bakit nila tayo pinalaya. Wala naman sila itinanong sa akin. Yun din ang pinagtataka ko. Ang akala ko todas na tayo. Di ba sinabi sa atin ni Commander Blackhawk na kapag nauli tayo ng mga PC, ay maaari tayong saktan o patay. Pero kabaliktaran ang nangyari. Pinakain pa nga tayo, di ba? Oo nga eh. Mabait pala sila. Lalo na si Major Gatan at si Alfredo Sebastian. Oo nga. Ang problema natin ay si Commander Blackhawk at si Commander Gaya. Tiyak na magdududa sila sa akin. Ano yung pagdududa sa atin nun? Wala naman tayo stabit ng mga PC, Sa palagay nyo kaya, Kapitan, maniniwala si na Commander na wala tayong pinagtapat sa mga PC. Bahala na. Kung gusto ninyo, bumalik tayo kay Major Gatan at makipagtulungan tayo sa kanila. At nang sa ganon, mabigyan tayo ng armas at may laban tayo. Ano, pahay kayo? Ba? Oo. Ngayon, Honorio, sabihin mo sa akin kung anong pinagtapat mo sa mga PC. Wala akong pinagtapat kahit anong... Sino inuulol mo? Ako? Maniniwala kaya kung wala kang sinabi sa kanila? Pero, Commander, wala pa akong pinagtatapat sa kanila. Basta't pinilaya lamang kami. Maniwala ako kayo. Matikas talaga ulo mo, no? Ayaw ba talaga magtapat? Pero, Commander, nagsasabi po ako ng totoo. Wala po kami pinagtatapat sa kanila. At ibig mo rin ako maniwala hindi ka nila sinaktan? Ha?
Yan po ang katotohanan. Walang hiya ka! Ba't mo binaril? Anong malay mo kung nagsasabi siya ng totoo? Nagsasabi mo siya ng totoo, hindi. Wala na akong tiwala sa kanya. Hindi mo siya dapat pinatay. Nang dahil dyan sa mga ginagawa mo, ay maraming taga rito ang natututong lumaban sa atin. Ako ba'y tinuturuan mo? Ito ang tandaan mo. Sa lugar na ito, ako nasusunod. Kahit na ano akong gawin, wala kang pakialam. Sapagkat ako higit na nakakataas sa'yo. Alam ko. Pero pinalalahanan lamang kita. Darating ang araw na baka pagsisihan natin ang nangyayari dito sa Motrico. Ang ibig ninyo sabihin, Kapitan, pinatay na lang walang awa si Honorio. Ganyan nga ho. Kaya nga kami na parito para humingi sa inyo ng tulong. Anong tulong? Bigyan ninyo kami ng armas. Nang sa gayon, naipagtanggol namin ang aming sarili. Kapalit sabi, handa kayo magkapagtulungan sa amin. Oo! Kapitan, tungkol ho kay Norio, sino pinagsususpetsaan yung pumatay sa kanya? Sila ho nakakita. Sino? Tropa ho ni Blackhawk. Blackhawk? Oo. Sir, sa Barrio Motrico. Blackhawk, may mga PC. Ba, ayun na. Gising, gising. Gising nila. Andiyan ang mga PC. Dali kayo. Dali, labas. Bawa kayo. Bawa. Dali. Ayun na. Ayun na. Mga PC. Ang bagal nyo dali. Wala na sila. Sir, wala na tao sa bahay. Dito ho sila nagdaan. Ito ang tunnel na pinagawa sa amin. Dito sila lumulusot kung may raid na katulad nito. Sayang. Hindi natin sila inabot. Saan ho ba labasan yan? Doon sa tubuan ng San Jose, malapit sa malaking umburnal. Major, hahabulin namin sila. Oo. Sasamahan na kita. Sarge, ikaw na ang bahala rito. Yes, sir. Sir, natitya ko, andyan sila sa loob ng tubuhan. Kailangan sunugin natin yan. Flores, Mayari. Sir, kunin ninyo yung gasolina sa jeep. Alin ninyo. Yes, sir. Wala kaya nakakita sa ating pagpasok ng tunnel? Malagay ko wala naman. Pero kailangan humanda tayo. Ready? Sir, Benny. Sir. Pusin niyo na ng gasolina ng tubuhan. Dali kayo. Yes, sir. Sir. Major, meron ba tayong tracer bullet ng Armalite? Martin, come here. Sir. Give Sebastian a load of tracer bullets. Yes, sir.
Juan! Ano kayong gagawin natin? Kaya, paano kayo lalabas dito? Kailangan luwapan tayo. Walang atrasan. Yan lamang tanging parang para makalis tayo rito. Kung hindi malilitsyon tayo. Blackout, ikaw at ang pangkat mo. Doon. Dito tayo. Ayun na! Ready. Teban, doon kayo sa likod. Abagin nyo ron. Pablik! Doon! Bumalik kayo rito! Baka meron kong buhay sa loob. Kamusta, Kapitan? Marami namatay sa sunog, pero wala si Commander Gaya. Sir, maring nakaligtas naman si Commander Gaya. Hindi bale. Marami pa naman tayong pagkakataon para sa kanya. Wala pa ba si Commander Joe? Wala pa ho eh.
Commander, dumarating na po si Commander Joe at si Commander Gaya. Ano lagay sa bayan, Utol? Delikado. Ha? Bakit? Parami nagtatatag ng BSDU sa iba't ibang baryo ng kapas at konsepsyon. At pati ng Starlock mismo. Ang masama pa niyan, halos lahat ng mga mayor dito sa Tarlac ay sumusunod kay gobernador sa pagkipaglaban sa atin. Hindi lamang Tarlac ang problema natin kasamang Gaya. Maging ang gobernador ng Pampanga at halos lahat ng kanyang mga mayor ay lantaran na rin lumalaban sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigilan ang pagdami ng mga BSDU. At bigyan natin ng aral ang mga taong lumalaban sa atin. Tama ka kasamang Gaya. Kung pababayaan nating magpatuloy ang paglakas ng BSDU, hindi magtatagal ay mapipilitan tayong manatili sa kabundukan. At yan ang ayaw kong mangyari sa atin. Hindi sana tayo magkakaganito, kundi kay kasamang Blackhawk. Sumobra ang ginawa niya pang-abuso sa mga tao. Ang mahalaga ngayon ay makuha nating muli ang pagtitiwala ng mga tao. Sa bagay niyan, ay paubayan mo na sa akin. Kami na ni Commander Joe ang bahala. Hasan, papatrolya ba kayo? Aha, O, kamusta kayo rito? buti naman ha. Hoy, huwag kayo magpapatrolya ng nag-isa. Delikadong panahon. Aha, kaya saan kayo pupunta? Magpapatrolya din. Taga, magandang tiyempo ito. Pati si Sebastian ay mayayari natin sa hindi inaasahang pagkakataon. O, sige ha. Baka makatama ka! Paring Tomas, parang may tumigil na motorsiklo doon sa harap natin ah. Pakitingnan mga sandali oh. Ano pare? Meron, nasiraan lang. Sige, kumain ka na. Alam mo naman pare yung panahon ngayon eh. Kinakailangan mag-iingat tayo. Tama yun pare. Ito na pala eh. O ano, andyan ba? Tama-tama, kumakain. Ito na ang huli nilang hapunan. Ano?
Si parang Eddie nga pala. Kapitan, patay na ang buong mag-anak. Tingnan naman ninyo ang kawalang yan ni Commander Gaya. Pati mga batang walang malay idinamay. Hindi, Alfredo. Buhay pa itong bata. Ha? Dali natin sa ospital! Kami na, Alfredo. Kami na. Kapitan, kayo na bahala dyan, ha? Oo. Malaking bagay din sa atin ang pagkamatay ni Eddie at ni Tomas, ano, Fred? Oo nga ho eh. Kumusta nga pala yung anak niya? Ang sabi ho ng doktor, mabubuhay pero hindi na makakalakad kailanman. Kawawa naman. Batang-bata pa eh. Siya nga pala, Fred. Tumawag dito ang BSDU sa Barrio Patling. Nangangailangan daw sila ng karagdagang armas at bala. Kumari sana, samahan mo na itong dalawang to. Kailan ho? Ngayon din. Oo. Ayun na. Pare Fred, mabuti dumating ka na maaga. Kailangan namin armas at mga bala. May planong lusubin ang lugar natin. Kaya tumawag agad ako kay Major. Alam mo, papay talaga sa inyo si Major. Namatanggap ang pabilin mo. Agad siya napadala niyan. Ganun ba? Siya nga pala, uuwi ba kayo ngayon? Sana nga eh. Teka. Ay, Esteban. Hindi kaya tayo hintayin ni Major tungkol sa ating report bagay dyan? Hindi naman siguro. Wala namang bilin sa akin kanina eh. O, ganun naman pala eh. Di dito na kayo matulog para makapag-happy-happy naman tayo ng konti. Sige. Alam mo, pare, para masubok mo ang girlfriend mo na naninigarilyo, patigilin mo. Huwag pa sigarilyuhin. Di ba? Diba yung ginawa ko sa girlfriend ko, no? Ay, bakit maawa ka? Naglalaway. Ito ba kasi? Ang ginagawa lang para yung pagkaharap ka. Pag hindi ka kaharap. Bakit na hindi ko na alam. Pero may nakita ko, putulan ko sa dila. Tama nga ang report na informer natin. Nandiyan nga sila, Sebastian. Ngayon, wala na silang kaligtas-ligtas. Bakit? May bala ka manyarin sila ngayon. Bakit hindi? Nandiyan lahat ng mga taong kailangan natin ligpit. Pero ang dami nila. Kasamang Diyo, bakit hindi mo gamitin ang kunti ang ulo mo? Bakit? Tumingin ka sa paligid mo. Ayun. Yun. Ano mo yun? Kapag lumusob tayo ngayon, tiyak naman disgrasya tayo sapagkat nakahanda sila. Pero huwag ka mag-alala. May naisip akong paraan. Kana. Paano, Romy? Tuloy na kami. Okay. Relax lang kayo dyan. Ingat, ha? Ganto. Boss. Eric. Sir. Handaan niyo yung mga tao natin. May lakad tayo. Sigurado. Fred. Ikaw nang bahala rito. Okay.
kasamang Joe. Nasisiguro mo bang dito dadaan si Alfredo Sebastian? Oo, yan ang report ng runner natin eh. Kung ganoon, dito tayo mag-aabang. Tago muna. Taga, luwat ka sa baba. Ano? Sa daan na raw, hinihintay natin, Commander. Commander Joe, magdalawang pangka tayo. Doon ka, dito kami. Andiyan na sila. Magsipaganda kayo. Lolo kay Sebastian. Nangyari si Commander Joe.
matakas si Commander Gaya. Pero sa palagay ko, nadali natin si Commander Joe. Mabuti na lamang dumating kayo, kundi nadali kami. Critical talaga ang lugar nito. Ernesto! Francisco! Armando! Inay! Bakit pupunta? Pupunta ako sa bukid at dadalang ko ng merienda ang inyong itay. Pero Nay, gabi na ho eh. Yun na nga eh. Kanina pa nag-aantay mga taong yung kawawa naman. Gutom na siguro sila. Untawa naman kasi kayo eh. Inay naman. Hindi naman ho sa ganun. Katunayan nga ho, pupunta kami sa bukid eh. Sama namin kayo. Magdadala tayong pagkain. Tutulungan niyo ako? Magdadala tayo ng pagkain sa bukid? Oo. Siyempre na. Tayo na sa loob. Magluto tayo ha. Tutulungan niyo ako. Oo, Inay. Pinangangako ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napagpapayan. Ay, pare. Alam mo, pare. Malaking perwisyo ang pagkamatay ni Commander Joe sa atin. Oo nga eh. Ano kayo mangyayari sa ating grupo? Ewan ko ba? Palagay ko, malapit na tayo papunta sa Isabela eh. Dahil mainit ang militar sa atin dito sa Central Luzon. Aba, buti pa yung malis tayo kaagad. Unang-una, galit sa atin ng mga tao. Tsaka ay magbigay ng pagkain. Lumalaban pa. Tama ka, partner. Bebeng, natitiyak mo ba na si Commander Carding nandiyan ngayon? Oo. Natitiyak ko. Dahil sinabi ni kung ano yung usapan. Na ngayon sila magkukumperensya. Kapitan.
Fred, marami ba sila? Galing sa kabila ng paderang butok. Obera ninyo ako. Lalapitan ko. Sige. Agent! Go! May tatanong ko sa iyo, ha? Opo. Pero magsasabi ka ng totoo. Oo. Nasaan si Commander Carding? Hindi ko po alam. Pasasabugin ko ulo mo. Nasaan? Nasa Isabela po. Ba't kayo nandito? Kasi po, binigyan nila kami ng mission. Mission na ano? Na ano? Para patayin si Sino? Presidente po. Presidente. Isang tao lamang ang maaaring magturo sa kuta ni Commander Carding. Kailangan na siyang mawala. Oh, congratulations sa pagkakapromote mo bilang koronel. Thank you. At congratulations din. Palagi ka nasa headlines. Utang ko sa inyo, pati kay Alfredo eh. Siya nga pala, bakit Major pa nakalagay dyan? At saka yan, dapat palitan mo na ng koronel. Hindi pa yata ako sanay sa tawag na colonel. Dapat masanay ka na, sapagkat hindi magtatagal, baka tawagin kitang general. Henry, sa takbo ng pangyayari, hindi magtatagal. Si Colonel magiging general. Talaga naman maasahan natin yan eh. Suko ako dyan. Siya nga pala, anong bagong balita natin yun? Confirm na. Ang grupo ni Commander Carding ay nasa Isabela. At si Commander Gaya? Tungkol kay Commander Gaya, si Commander Gaya nandito pa sa Tarlac. At hindi magtatagal, Henry. Mahuli namin yan. Magandang balita, scoop yan ah. At ikaw ang unang-unang makakalam. Mga apo yan ah. Oh, bakit malalim na naman ang iniisip mo? Siguro naalala mo na yung taong sinasabi mo sa akin, ano? Si Alfredo Sebastian. Nang dahil sa kanya, ay para akong dagang nagtatago sa lungga. Yung pala eh. Eh, ba't tayo mong malis sa lugar na to? Di pumunta tayo sa lugar na walang nakakakilala sa'yo. Palagay ko tama ka. Bukas na bukas, ay alis tayo rito. Siya nga?
PC! Ha? Ayun na. Papunta na si Santi. Pag malapit na, sabihin mo lang paputukan ko. At kayo dyan, huwag kayong magpapalata, kundi mamatay kayo. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Dito muna. Huwag kang alis yan. Babalikan kita. Kung ano man mangyari, gamitin mo yan.